yung mga datos o ginawang pag-aaral tungkol po dito sa, kasi may mga iba't ibang mga magazine, mga studies po na nagsasabi na ang Pilipinas daw po isa sa mga kulelat na bansa pagdating po sa pagmamay-ari ng sariling bahay. Yes po. Ang masasabi po namin ay base sa aming karanasan, lalo na kami ay kumikilos dito sa mga informal settlers, lalo na dito sa Metro Manila. Mm-mm. Napakarami po ang mga kapatid natin na nakatira dito sa Maynila ay walang ah, masasabi natin na katiyakan sa paninirahan. Okay? So, though marami ng mga lupa na pag-aari ng gobyerno na naibigay na sa mga tao, pero yung masasabi natin na panghahawakan nila ay wala pa. Mhm. Ayon sa aming datos, umaabot ito dito pa lang sa Metro Manila, mga 600,000 families. Ang walang sariling tahanan. Yes po, na Mhm. masasabi natin na wala pa silang pinanghahawakan na katunayan na kanila na nga yung kanilang tinitira. Oh, it's either nagrerenta sila kasi sa panahon ngayon, Sir Marlon, ang hirap po talaga nung iyon na, 'di ba? Yung sayo na talaga yung bahay na iyong tinitirahan. Pero base po sa inyong pag-aaral, Sir Marlon, ano po ba yung pangunahing dahilan kung bakit hindi abot kaya ng mga Pilipino kahit na po sila ay nagtatrabaho Oo. na kumbaga ma-afford yung pambili ng bahay and even condominium po? Yung sa experience po namin, lalo sa informal sector po kami, nakikipag-ugnayan, nalaman po namin na yung mga nagtatrabaho below minimum wage, napakamahal po ng kanilang cost of living. For example po, ang bayaran nila sa kuryente at saka sa tubig. Kasi karaniwan po sa kalagayan nila, hindi sa kanila mismo itong mga outlets na mga ito. Sila ay nakikikabit sa kuryente, kaya mas mahal ang kanilang per kilowatt. Ganon Mm-mm. din ang kanilang tubig, walang sariling linya, kaya mas nagiging mahal. So sa basic services pa lang, basic needs pa lang nila, ay malaki na ang kanilang konsumo. So halos wala nang natitira sa kanilang sahod para pambayad sana sa kanilang pabahay o kaya sa kanilang renta. So yun po ang kalimitan na nagiging problema po. Opo. Yung ilan ho sa ating mga maralitang tagalungsod, yung iba ho sa kanila galing din naman po ng probinsya eh. Pero Yes sir, nagsisikap po dito yes. sa Metro Manila para dito humanirahan kahit wala pong kasiguraduhan kung saan sila titira. Bakit po Yes sir. kaya merong drive yung ating mga kababayan sa probinsya na magtungo dito sa Metro Manila? Kung gayong Ah, sa kanilang mga lalawigan, meron naman sila sigurong sariling lupa na doon po sila maaring tumira. ah, Bigyan ko po kayo ng example dito na lang sa Manila. May Mhm. malalaki tayong area diyan sa Baseco, sa Parola, sa Binondo at Tondo site. 40 to 50,000 families po 'yan. Karamihan po diyan ay galing sa probinsya. Nakipagsapalaran dito sa Metro Manila sa pag-aakalang mabilis ang trabaho. Totoo nga naman na mabilis silang makahanap ng trabaho. Punta lang sila sa Divisoria at sa ibang mga establishment ay madali, lalo na nandiyan ang pier, ang port. So madali po silang magkaroon ng hanap buhay. So kahit na pang-araw-araw lang yung kanilang kita. Kaya naiengganyo po ang karamihan mula sa probinsya, lalo na napakahirap na rin sa probinsya ngayon, lalo mag-farm ka, laging may problema, nandiyan yung tagtuyot, yung mga farmers natin lumuluwas na lang sa Metro Manila para makipagsapalaran. Kasi nga naman madali silang makahanap ng kahit pang araw-araw lang na pagkakakitaan. Ano naman po ang pananaw po ninyo, Sir Marlon, doon sa mga rent-to-own? Marami po kasi tayo nakikita ngayon yan, no? Yung rent-to-own, kumbaga, magbabayad ka ng renta pero kalaunan ay magiging sa'yo na yung pabahay versus doon sa nagre-renta ka lang, buwan-buwan. Yes, maganda rin po 'yun na scheme ng government natin at saka ng ibang housing companies na yung rent to own. Pero medyo mataas pa rin po, hindi pa rin kaya lalo nung below minimum wage, yung pang-araw-araw lang yung kinikita na ating mga kababayan. So sana meron subsidy from the government para sa ganun ay matulungan. Kasi sa pagtatanong namin, ang sabi ng karamihan ay hanggang 500 pesos lang ang kanilang kaya na itabi para sa rental nila.
Pero ngayon, magkano po ang pagrerenta sa mga housing rentals na yan? Masyado pa rin pong mataas. Even So ang nga hinihingi po ng ating sektor ay rental subsidy po. yan, even nga bed space partner. Oo, mataas din. Magkano? 3.5, 'di ba? Ang pinaka Kama lang inirentahan mo Oo, nun. ang liit nung espasyo, sama-sama pa kayo pero 3.5 a month. Yes po, napakamahal pa rin po. Opo. Kung gayon po, ano ho ang dapat gawin ng pamahalaan para po hindi na mangyari ito, no? Na tayo po ay nagsisiksikan sa Metro Manila at yung iba po sa atin talagang nagkukumahog para po magkaroon ng sarili nilang bahay. Okay po, ang advocacy po ng aming opisina, Urban Poor Associates, ay yun nga, paunlarin din ang mga kanayunan, ang mga probinsya para sa ganun hindi na luluwas ang ating mga kababayan dito sa Metro Manila. Pero ganun pa man, may solusyon pa naman yung housing backlog natin dito sa Metro Manila. Meron pong pinopropose ang aming opisina, ang Urban Poor Associates, sa aming pag-aaral. Marami pong mga lupa ng ating gobyerno na tinatawag na proclaimed sites. Proclamation na po ito, na i-award na ito sa communities. Like for example, yun nga yung binanggit ko, Baseco, Parola, Lupang Arenda, mga 10 malalaking lupaing gobyerno po ito. Ang kailangan na lang gawin ng government ay ah, isaayos, lagyan ng basic facilities, yun nga, yung magandang kalsada, tubig, kuryente, para sa ganun mas maging magaan ang buhay ng mga maralitang tagalungsod. Tapos yun nga po, pag naisaayos na, bigyan na rin po ang sabi ng aming director, Alice Murphy, bigyan na ng mode of ownership itong mga tao kasi naniniwala tayo na kaya naman nilang i-improve ang kanilang mga pabahay, paunti-unti. Ito yung tinatawag namin na incremental housing. Kayang lagyan ng development. For example, yung Baseco, dating slum area po yan. Pero sa ngayon, puntahan ninyo, para na siyang isang syudad. Kasi unti-unti na po siyang nag-improve. Lalo na nung panahon ni Mayor Lim na lagyan na ng mga kalsada, school, hospital, clinic. At saka yun nga, may kuryente na at may tubig na din. So unti-unti po, pag naibigay na sa mga tao itong mga government lands na ito, ay sila na mismo ang nag-i-improve po. Kailangan lang ng tulong from the government. So magtutulungan ang government, yung mga communities, and also the private sector po. At isa din maganda dito, Sir Marlon, na mga proyekto din ng ating pamahalaan, yung mga pwede mong i-loan, 'di ba, yung mga housing loan. Pero ito yung Oo. mababayaran mo sa ilang panahon, 'di ba? Parang 30 years po ata, Sir Marlon. Ano po ang pananaw niyo dito? Yes po. Yung expanded 4PH program po ito ngayon ng Department of Housing. Kaso sa condo style po ito. Inaayawan pa rin ng urban poor po ito kasi yung iba matataas. Natatakot sila tumira sa 16-story building kasi hindi naman po sila sanay dito. Ang hinihiling po namin ay medium rise building po hanggang 5-story building. Kaya na po nating i-manage po yan ng ating community. Community driven, community managed po ang mangyayari po. Yung mga bawat samahan, sila na po ang magtataguyod sa mga communities nila po. At saka sa medyo mababang halaga po, yun nga po ang Abot sinasabi kaya. po namin sa aming pagtatanong ay hanggang 500 pesos po ang kanilang kayang rental po. Opo. Ano naman ho ang komento po ninyo dun sa mga nagsasabi na, 'di ba parang noong nagkaroon ng ayuda sa oil crisis po natin. Lagi raw pong yung mga nasa laylayan ang nabibigyan ng ganito. Ang hiling po ninyo subsidy para po dun sa mga maralitang tagalungsod, and yet yun hong mga middle income earner na nais din naman pong magkabahay pero hindi sila pasok dun sa dun sa ganung mga housing kasi nga sumusweldo May sila. trabaho sila. Pero hindi rin naman nila kayang makabili ng sariling kondo. Ano ho yung opinion po ninyo dun sa ganong mga post sa social media? Sa totoo lang, yun nga, sinasabi natin na kung matugunan nga yung basic services, yung basic na pangangailangan ng ating maralitang tagalungsod, hindi na po sila aasa sa gobyerno. Mapuputol na po yung kahirapan. Kasi kung for example, hindi na yan sila gagastos ng malaki sa kuryente at sa tubig nila kung may sarili na silang mga connections. So hindi na yan napapasanin pa ng middle class. So ang gagawin nga lang po natin ay itatawid nga po natin sila doon sa kanilang kalagayan po ngayon. So that maging
kapakinabang po sila sa kanilang pagtira din sa syudad. Kasi kailangan din po natin sila. Sila din po ang nagpapatakbo sa ekonomiya natin dito sa Pilipinas, lalo sa Metro Manila. Tama ka dyan, Sir Marlon. Pero may mga ilang instances na halimbawa doon sa murang pabahay, ang ginagawa nila, nagpaparenta sila eh. Pinaparentahan nila. lang. Oo, tapos doon sila sa mga side street, nanunuluyan. Tapos ngayon, ang gobyerno ay patuloy na nagtatayo ng mga ganito mga pabahay. Kaso nga, meron silang modus na pinaparentahan naman nila sa iba. Ano po ang masasabi niyo? Ayon sa aming karanasan, yung pagpaparenta talaga, yan yung isang kabuhayan nga. Kasi nga walang trabaho. For example, yung iba, i-divide nila yung kwarto nila. Then they will accommodate yung iba na may magre-renta. Dagdag na rin income nila. Ang hinihingi nga natin hindi naman kalabisan. Kasi nga, for example, bigyan mo ng trabaho, hindi yung panandaliang ayuda. Trabaho ang siyang magtutulay sa kanilang kalagayan ngayon. For example, i-hire natin sila dyan sa mga recycling facilities natin dapat. Yung mga MRF ng bawat barangay, dapat yan ay gumagana, mag-hire ng mga tao mula sa ating mga ISF. Yung mga street sweepers natin, yung mga nagtatanim sa mga magkaroon ng mga gardening, urban gardening, suportahan natin yung mga ganong sistema para sa ganon na hindi nga aasa yung ating urban poor sa ating gobyerno. Opo. Baka meron ho kayong mensahe sa pamahalaan at maging sa mga urban poor po nating mga kababayan. Ngayon pong meron tayong krisis sa home ownership. Yes, yun nga yung aming pinapanawagan, yung community upgrading. Kung mapapansin nyo po, lagi ang sunog sa mga informal settlers ngayon. Maiiwasan po ito kung aayusin na at ipapamahagi na itong mga malalaking lupain na ito. For example, ang Baseco ay 50 hectares yan. Ang Parola, malaking lupa din yan, mga 20,000 families din yan. Kung aayusin na lang siya, bigyan siya ng infrastructure development at mga basic services, tubig at kuryente, magiging maayos yan at hindi na yan aasa sa gobyerno. Pauunlarin nila mismo sa kanilang sarili ang kanilang mga tahanan. Opo. Sir Marlon, Thank you maraming po. salamat po sa inyong panahon. Ingat po palagi, Sir Marlon. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po ang Urban Poor Associates. Maraming salamat din po kay Sir Marlon Lovido. Siya po ang Senior Community Organizer po ng Urban Poor Associates. Sabi nung kaninang binabasa ko yung The Economist, parang British magazine nga siya, journal, no? Mas malala raw ang Manila, ang Pilipinas, kaysa sa Singapore. Mas mura pa raw magrenta, ay kumuha ng rent to own sa Singapore versus dito. daw sa Pilipinas. Ay, totoo naman yan, partner. Napakamahal, di ba? Sabihin mo na lang, magkano ba? Magkano ba ang monthly ng kondo-kondo? 25, depende. Mababa pa yun Mababa pa yun. Pero kung siguro kung dito ka sa may Kung mga dito sa katabi Oo, natin, mas mahal. Baka- Kasi ang unit, sabihin mo, 8 to 9 million. grabe naman yung Oo, ganun ang... 9 million mansion na yun sa probinsya eh. Diba? Sa Oo, pero Pangasinan. dito, ilang lang yun, square meters lang yun. Kaya lang kasi nga, kagaya niyan, yung trabaho mo nandito sa Metro Manila. May kapasidad kang bumili ng lupa, halimbawa sa may Nasugbu, Batangas, Eh, 3 oras biyahe. Oo, araw-araw ba uwi ka? Yun nga. Diba? Yun din naman. Yun din yung problema. Dati, yung Cavite, mura pa dyan eh. Di ba no? Las Piñas, di ba no? Doon, Maraming mga kabahay din dyan, Justice, diba? oo, Bacoor. Oo, mga... Mura pa yan noon kasi Talahiban pa yan eh. Tsaka hindi pa yata Villar City yan noon. Correct. Pero ngayon, nagmahal na. Dumami na. Di ba yung mga housing Hindi, saan? ang ganda naman kasi ng Villar City rin. Kumbaga may sarili silang ospital, mga Correct. school ng mga private. Kaya parang nagmahal din yung property. At saka yun nga, pag property kasi, nag-appreciate talaga ang presyo niyan. Kumbaga, tumataas yung Habang value. tumatagal ang panahon, tumataas ang value. Kaya yung iba dyan, ang ginagawa para nga makamura sila, kung gusto talaga nila ng rent to own, kasi nga naman, ang hirap nung habang buhay kang nagre-renta. Renta. Hindi parang, hindi mo siya mapaganda eh. Kasi hindi sa'yo eh. Alam mong hindi sa'yo. Oo, sakit naman nun. Nag-invest ka pero hindi sa'yo. Relasyon ba ito? Oo, hindi, Relasyon? bahay po, ito pinag-uusapan natin. Di ba parang, ang Hindi mo mapinturahan ng pink Oo, kasi baka, DDS yung may-ari.
Diba, Yung hindi- landlord nyo, DDS. Oo, di syempre, gusto mong papinturahan ng pink. papalayasin ka Baka eh. palayasin ka. Oo, kaya yung iba, nagsishift na nga sa rent to own. Kaso nga, ang Oo. hirap nung ganong mga mahal kasi. Hindi kaya, hindi afford. Lalo Hindi na sa afford. hirap ng buhay ngayon. Depende siguro kung malaki ang sweldo mo. Mhm, 'Di ba yun kakayanin. Pero yung iba ginagawa dyan, partner, mga kasama, humahanap sila ng pre-selling. Yung hindi pa naitayo, Hindi di pa. hindi mo rin mapapakinabangan Hindi pa agad. talaga agad-agad. Oo. Pero kasi, mas mura yon versus kapag RFO na siya. Yung Pag ready for occupation occupancy. na. Oo, yun na. Ibig sabihin, mas talagang magrerenta ka pa rin talaga. Eh di- habang doble gastos. Kung halimbawa, anong tawag doon? Pre-selling. Kung Pre-selling. pre-selling, so ibig sabihin, Parang ano pa lang yan, nagrerenta ka pa ng... binubungkal pa lang yung ano nun eh. Eh, paano kung hindi matuloy Ayun yung na, project? oo. Parang flood control. Oo, yun na. Eh, wala. Ang sakit. Nga nun. nga. Oo, nga. Lalo na kung halimbawa walang Oo. mga investors, walang kumuha. Doon sa same building na Oo. supposedly pre-selling. Tsaka pag ganyan, bawa pag sinabi turnover sa'yo, 2028, huwag kang aasa na 2028 yan, mga 2031 yan. Yung mga ganyan, talaga may delay. So hindi mo mapapakinabangan Hindi mo siya agad-agad. agad-agad mapapakinabangan. Siguro, kung kayo pa yung nagtatayo ng pamilya, pwede. Pwede, correct. Kumbaga, in the future. Investment, diba? Kasi yung sa may mahal na rin eh. Yung itong mga Rizal area. Oo, nagmahal na rin Oh, siya. parang dati mura lang din dyan kasi nga parang tapunan lang ng ano yan eh. Mga nasa salvage. Pero ngayon, dahil nga dinidevelop na, mhm. tumataas na, di ba? Nag-a-appreciate yung presyo po ng mga lupain po dyan at mga ari-arian. Yan.